Ang bahaging ito'y hatid sa inyo ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig Fund, PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo, PAGCOR, Mayon ATV Adventure, Kapas ATV Adventure, Land Bank, BAM Software Technology, at ng Asian Institute of Aviation. We inform. You decide. This is Leader News TV, live from Manila, Philippines. Here's Errol Dacame on Errol Dacame Worldwide. Hi! Good evening! Good morning! Good afternoon! San mang dako kayo ng mundo naroon sa mga oras pong ito. Everyone is welcome to our very special program. Ang napakamalaganap na palatuntunan sa buong mundo. Walang iba, kundi itong Errol Dacame Worldwide. Exclusively dito lamang po sa Leader News TV. At tayo po'y napapanood worldwide, global. Tama po kayo, ako na naman po ito, ang inyo pong kakampi, si Errol Dacame. Para po sa panibagong edisyon ng ating pagtatanghal at paglilingkod sa ating mga kababayan. Not only in the Philippines, but our kababayans around the globe. Especially yung mga OFW na namimiss po ang kanilang mga pamilya. Kumusta po kayo sa mga oras pong ito? By the way, buti na lamang po walang na biktima o naging casualty ng mga Pilipino dyan po sa Saudi Arabia nung may mga siraulo na naman nagpasabog. Samantalang dito po sa Pilipinas, mga kaibigan, talagang tinutuhanan na po ni President Digong Duterte na ilantad na po sa publiko ang mga pangalan ng sinasabi niya pong mga kumpirmadong general ng Philippine National Police na talagang nakadaw-daw. Sa English ay protector daw po ito ng illegal drug trade sa Pilipinas. Interesado ba kayong malaman kung sino-sino itong mga general? Isinapubliko na po. Ito po ang listahan. Are you ready? General Marcelo Garbo, General Vicente Loot, General Bernardo Diaz. Sino nakakakilala sa mga general na ito? General Joel Pagdilaw at General Edgardo Tinio. Ayan, nakabibilib ho ang tigasyo ng dibdib ng ating presidente na ang mga general na nabanggit ay sadyang pinaglantara na at pinagbabanggit na po sa publiko na ito po ay mga protektor at konektado daw po sa tinatawag nating malademonyo o talagang sa demonyong negosyong droga na sumisira po ng buhay ng napakaraming mga Pilipino na dapat ho talagang malinis. At ayon po sa advocacy at pangako ng ating bagong presidente, wala siyang sasantuhin, talagang lilinisin ang kwento mo ng droga sa Pilipinas. O ayan, yan po ang mga aktibong general. Samantalang nagpapatuloy po ang drug test sa mga pulis. At meron na naman pong mga nagpositibo daw na mga aktibong police officials sa droga. Kaya lang dahil napaka-fair ng proseso, idadaan pa raw ito sa tinatawag na confirmatory test. Oo. Yung unang round kasi ay yun po ay sa pamamagitan po ng urine test. At yung isusunod po na gagawin ay yung dugo naman or blood test.
para makita talaga kung ito po ay talagang may nananalaytay na droga ho, shabu sa mga ugat ng mga suspetsadong PNP officials. Ngayon, ang tanong mga suki, yung sinasabi bang mga politiko, yung mga sinasabing local officials, mga incumbent local officials na sangkot din sa drugs, ano ang mangyayari? Ito po ang mangyayari po dyan. Susunod na rin daw na ilalantad ng Duterte administration ang 35 mga politiko na sangkot sa narco-politics. Talagang 35 nga ba? O mahigit pa dyan? Ito po ang tinura ng bagong Philippine National Police Chief na si Director General Ronald Bato de la Rosa, kasabay ng kanyang pagdalo po sa Philippine Air Force 69th anniversary sa Clark, Pampanga. Ayan. So ano kaya ang mga pangalan ng mga loko-loko at mga siraulong politikong yan? Ayon po kay De La Rosa, mga suki, panahon na para linisin din ang hanay ng mga lokal na opisyal, kalinsabay ng pagsibak sa mga pulis at sundalong protektor ng droga. Ayan, dapat lang. Nauna na ritong pinangalanan po ng presidente ang ilang police officials nga nadawit sa drug-related issues. Yan po ang matinding nangyayari po ngayon na kinakikitaan nga po natin ng talagang tibay ng dibdib ng Pangulo ng kanyang mga binitawang pangako sa kanyang kampanya na lilinisin niyang bansang Pilipinas sa droga. Talagang nagsimula na. Okay, so sige, marami pa yatang matatagpas dyan na ulo. Antabayan na natin. So, yung tanong po ng mga kababayan natin na nakita pong nagsisitimbuangan yung mga tinatawag nilang small fries sa barangay, yung mga maliliit na drug pushers, ito na po yung hinahanap natin na malalaking isda. O kaya lang pinangalanan lamang, hindi naman tumimbuang. Pinangalanan lamang. Unlike yung mga small time drug pushers, drug users na sinasabing dinan po sa buy-bust operation, abay halos 60 katao na ang napatay sa tinatawag pong drug operation, anti-drug operation po ng Philippine National Police. Marami pa tayong pag-uusapan sa ating palatuntunan habang tayo po'y bumabati na naman sa ating mga viewers sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Unahin natin si Ma'am Analea and Robert Villaroya. Nasaan ba yung mga kaibigan natin yan? Sa Dubai! Wow! Sa Dubai! At si Pading Eddie Cobilla, dyan po sa Saudi Arabia naman ay nag-abiso rin kanina na nakaabang sa ating TV show. Live dito po sa Leader News TV sa online platform. Na sumasa inyo po gabi-gabi sa Pilipinas at umaga naman sa Amerika. Ayan, hapon naman sa Middle East. Iba-ibang time zone eh. Diyan sa time zone ni Russell. Ano apelyido ni Russell? Ayan, si Russell. At siyempre, iba pang mga kababayan nating kinasanayan na pong abangan ng ating program. Sa pagbabalik ko, after a short gap, mga kapatid, kakausapin po natin ang social security system patungkol po sa benepisyo kapag ka ang isang tao po ay miyembro sa SSS, especially kayo pong mga OFW. Alam kong may mga OFW na talagang masisinop. Ang pinaghirapan sa pag-abroad po ay may nakikita sa pamilya. Pero there are also OFWs na para bagang dinidisregard ang relevance po ng SSS. Kapag ka sumapit na po sa edad na 60, uuwi rito, uugod-ugod na, walang pensyon dahil hindi man lang ho nagmiyembro sa SSS. Mamaya kakausapin natin si Ma'am May Rose Francisco at iba pang mga programa po ng SSS nang malaman po natin habang si Russell Yap Oxon ay nanonood po sa atin. Alright, thank you Russell! Magbabalik po ang Errol na kami worldwide pagkalipas lamang ho ng ilang importanteng paalala.
Ang bahaging ito'y hatid sa inyo ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig Fund, PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo, PAGCOR, Mayon ATV Adventure, Kapas ATV Adventure, Land Bank, BAM Software Technology, at ng Asian Institute of Aviation. Tayo na pala ulit. Good evening once again. Gandang gabi pong muli. Tuloy tayo sa ating palatuntunan. By the way, yung mga pensyonado po ng SSS, standby po kayo sapagkat yung matagal niyo pong hinihintay na pension adjustment. Mamaya po linawin natin. Medyo nabisi yata si Ma'am Mayros Francisco. Good evening, Ma'am Mayros, and to your family. Alam ko nasa bahay na si Ma'am Mayros, ano? Standby lamang po kayo. Samantala, balikan natin ang ilang pang balita po sa Senado. Ito po ay palagay ko'y makatutulong po ito sa nagpapatuloy na anti-criminality campaign po ng administrasyon. Alam niyo ho, ang kriminalidad talaga kailangan pong wakasan yan sapagkat marami po ang nagiging biktima na walang kalaban-laban, wala namang kinalaman, basta na lamang magiging biktima. At marami pong pamilya ang naulila. Eto po, tingnan nyo, makinig. Muli pong inihain sa Senado ni Senador Antonio Trillanes IV ang panukala para sa National Identification or ID System. Kung magiging batas ang Senate Bill number 95 or Filipino Identification System Bill, aatasan po ng pamahalaan na maglabas ng ID para sa lahat ng mga Pilipinong nasa loob at labas ng bansa. Ayan. Ang nasabing ID, mga kapatid, ay dapat gawa umano sa tampered proof security material kung saan ilalagay ang mga impormasyon ng bawat tao. Kabilang na ang picture upang hindi makopya ng mga sindikato ang mahahalagang impormasyon. Oobligahin din daw po ang oobligahin din ang Philippine Statistics Authority na magbigay ng individual serial number sa mga ID at biometric data ng mga card holders. Isa rin itong paraan upang epektibong mapangasiwaan ng gobyerno ang pagpapatupad ng social service programs tulad po ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps. Naalala ko tuloy si Binay, ano? Kampanya ni Binay, gagawin niya raw ng 5Ps. 5Ps. Hindi tumalab. Anyway, sige. ID system, National ID system ang tinutukoy po rito sa Senate Bill ni Senator Antonio Trillanes na sa maraming panahon po ay tinangkang ipasa o isulong po ng mga administrasyon at yan po ay isa lamang na kasangkapan para ang mga tao po, ang mga Pilipino ay magkaroon po ng personal identification. Maliban po sa mga sari-saring ID po ng gobyerno tulad po ng ano bagang mga government IDs ang say for example, kinakailangan ninyo para mag-transact po kayo sa bangko at kinikilala ng bangko. One, of course, yung driver's license, voter's ID, passport, PRC ID, what else? Marami. Yan marami. So, SSS, Pag-ibig Fund, PhilHealth. I think with this national ID, i-integrate na lahat dito yung data at isang ID na lamang ang gagamitin. Ayan na, ayos na. Pero ayan po ay dadaan po sa masusing pagtalakay sapagkat for the past attempts ng mga mambabatas na magpasa ng kahalintulad pong panukala, napag-uusapan po yung tinatawag na privacy.
the issue of privacy na mawawalan daw po ng pagkasa pribado or pagiging pribado ang isang tao kapag ang gobyerno po ay may tangang-tangang ID at data ng tao sa kanilang sa system po ng gobyerno. Sabi po naman ng iba, bakit ka naman matatakot sa national ID or sa isang pambansang ID kung wala ka namang kalukuhan, kung hindi ka naman kriminal, kung hindi ka naman illegalista, matatakot ka lamang anya kapag ka may ginagawa kang kabalbalan. I agree. Sa mga matitinong Pilipino, ay wala naman dapat ikabahala. Kaya lang, di ba, marami na ring mga pagkakataon na ang biometrics ng isang tao, lalo't yung mga may pera ay hinahak para nakawan po ng pera. Ayan. So, tingnan natin what's gonna happen dyan po sa proposal na yan. Dahil para bagang natataon na yan ay suporta ni Senator Trillanes sa kampanya ng administrasyon versus criminality sa bansa. Hello and happy viewing to Miss Joanna Hipulan and Tanya na nasa Singapore. Wow! Joanna Hipulan and Tanya na nandyan po sa Singapore. Hi! Ayan, oo, tinatawagan na natin si Ma'am Meros at marami pong nag-aabang. Sige, mamaya ng konti, try po lamang natin. Samantala, yung mga barangay chairman and barangay officials na very hopeful na mapuspon po ang barangay election, palagay ko ay lalong lumilinaw na tuloy po ang halalan. Oo. Kasi nga naman, yung mga nasa pwesto na kapag mapupuspon ng election or may pagpapaliban, tuloy siyempre sila. Pero yung mga nangangarap pa lamang hong mapwesto, definitely ay gusto niyang matuloy siyempre ang eleksyon. Okay, so balikan natin ang isyong yan mamaya po ng konti. Samantala, nasa linya na po natin ng komunikasyon dito po sa Leader News TV Live, si Ma'am Meros Francisco, ang head po ng Media Affairs Division, para po tayo makapagtanong sa mga programa po ng Social Security System para ho sa mga OFW. Good evening, Ma'am Meros. Hello, Ma'am Meros. Good evening. Hello, Ma'am Meros. Hello. Hello? Hi, Ma'am. Good evening. Hello? Yes. Good evening. Yeah, welcome. Yes, good evening. Welcome to our show over Leader News TV live over the world. At marami pong nanonood sa ating mga OFW and they are so excited to hear your good voice. Yes, magandang gabi din po sa inyo at sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood sa ating ngayong gabi. Thank you so much for your time, Ma'am Meros. First and foremost, para po sa mga OFW, ano po ang mga programa ng SSS, Ma'am Meros, sa mga OFW? Yung mga OFWs na si Errol, they are considered under the voluntary program ng SSS. So, nagko-contribute po sila bilang voluntaryong miyembro. And as voluntary members, maaari po silang mag-avail ng lahat ng klase ng benefits ng SSS, pati loans, except for employees' compensation benefits. Mm-hmm. Maliban dun sa regular benefits natin at saka loans, meron ding special program ang ating OFW, yung tinatawag nating Flexi Fund. Ito po yung programang binuo ng SSS para tulungan ang mga OFWs natin to save. This is a separate fund, Errol, kung saan pumapasok yung excess na pinabayad nila from the, kunwari if they pay dun sa pinakamataas na halaga ng contributions, anything in excess of that, basta naka-enroll po sila sa Flexi Fund, pumapasok po yun sa pondo, and yung pondo po na yun, ang lumalago siya based on higher interest compared sa bangko. Kasi yung usually sa banks, medyo mababa talaga
yung paglaki ng pera. Right. And then they can always withdraw from the fund kung kakailanganin po nila for any purpose that they will need. Pero ang pinakamagandang paraan sana para gamitin po ito, ang intention po sana is madagdagan po yung inyong isa-save come retirement age. So maliban po dun sa Flexi Fund, meron din po tayong sinet up na direct housing loan for specifically for OFWs. I see. Apo. Paano ba sila pwedeng magsimula ng mga benepisyong yan to avail of those mentioned benefits, Ma'am May Rose? I'm sorry, what kind of benefit? All those benefits kasi magiging Okay. magiging Any of the benefits. Any of the benefits, yes. Yeah, okay. So unang-una, siyempre, Magmiyembro. any member of the SSS can avail of the benefits depending on yung qualification nila. Let me just explain, Errol, bago ako pumunta dun sa benefits. No? Sige po, sige. Yung mga OFWs natin can either start as paying members with the SSS pagka nag-apply sila as OFW members, or yung iba who have been members of the SSS, meaning meron na silang contributions before, can continue to do so using the OFW program also. So pagka meron po silang mga contributions, we have several benefits. One of these are yung sickness benefit. Ito po ay cash allowance na binibigay natin dun sa mga pagkakataon na magkakasakit yung ating miyembro. Tapos meron tayong maternity benefits na para sa female members. And then we have the disability kung sakasakaling Hello? Wow. Hello? Uy, naputol ang signal natin. Saglit lamang, balikan ko po kayo, no? We get a pause for a break at sa pagbalik po natin, balikan po natin ang ating linya mula po sa lugar ni Ma'am May Rose Francisco para may pagpatuloy po natin ang mga magandang benepisyo ho. Once ang isang OFW po ay nagmiyembro at aktibo pong nagbabayad ng premium sa Social Security System. Balikan ko po kayo after some reminders. Ang bahaging ito'y hatid sa inyo ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig Fund, PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo, PAGCOR, Mayon ATV Adventure, Kapas ATV Adventure, Land Bank, BAM Software Technology, at ng Asian Institute of Aviation. Thank you. Good evening once again. Welcome back sa ating palatuntunang Errol na kami worldwide, live over Leader News TV. Naputol po yung ating pakikipagpanayam kay Ma'am May Rose Francisco, ang head po ng Media Affairs Division. Balikan na po natin. Good evening once again, Ma'am May Rose. Yes, good evening ulit. Opo, pasensya na po at tila yata pati ang linya natin ay apektado po ng butsoy na yan. Oo nga. Kumusta dyan sa lugar mo? Hindi pa ba tinatamaan ng butsoy? Dito, kanina medyo malakas na yung ulan, pero tumigil ngayon. Very good, very good. So, tuloy natin, ma'am, yung pinapaliwanag mong mga benepisyo para Yes. sa OFW once they are a member of the SSS. Go ahead, ma'am. Yeah, okay. Yung mga OFWs natin who are members of the SSS, maaari po kayong mag-avail ng iba't ibang benepisyo. We have the sickness benefit, which is a cash allowance na binibigay natin dun sa mga araw na kailangan po nilang dumiban sa pagtatrabaho dahil sa pagkakasakit.
And then yung female members po natin can avail of the maternity benefit kapag po sila po ay manganganak or even pag nagkaroon ng miscarriage. Meron din po tayong disability benefit na binibigay natin if they get sick, tapos mabalda. And then, of course, we have the retirement benefit. At maliban dito, sa pagkakataon po na may mangyari sa ating miyembro, yung mga may iwan niya can avail of the funeral and death benefit also. Ayun. Okay. How do they access now the SSS? Say, for example, nasa Ibayang Dagat na po sila. Meron po ba mga branches sa abroad na pwede nilang puntan so they can start the membership and paying the needed or required premium para po sa miyembro? Yeah, okay. So, unang-una, isang source po ng, if you want to get information about the SSS, meron po tayong, you can go to www.sss.gov.ph. Nandun po lahat ng mga information about benefits and loans. At pati po yung mga bagong programa, doon po natin pinopost para po malaman ng mga miyembro natin. Maliban doon, Errol, nandun din sa ating website yung paraan to register under my.sss. Yung my.sss ay isang facility na kapag naka-register yung member, sila na mismo can access their account. Kung gusto po nilang i-check yung kanilang contributions or updates on their application, pwede po doon. We only need to register. Okay. And then, they can contact the SSS through its hotline numbers na makikita din po sa website. And also, meron pong email na pwedeng gamitin ang ating mga OFWs na para if they want to ask questions about yung mga status nila. And also Facebook, pwede din po nilang gamitin. Meron po tayong Facebook account na pwede po silang magtanong doon or kung ano man po yung queries that they have about SSS. Alright. Aside from that pala, sorry, Errol, Apo. maliban po doon, meron po tayong mga foreign representative officers in different countries. Meron po tayo sa Middle East, meron sa Europe, meron sa ibang like Singapore, sa Southeast Asia. So, lahat po yun, if you need to find out kung meron pong foreign representative office sa inyong lugar, kung saan man po sila nag-work or nakadestino, you can visit the website and find out po yung mga contact details din po doon. Alright. Doon po sa medyo nice magtanong na OFW Mameros, bakit ang classification nila ay voluntary when they are an employee there in the Middle East? Ano po ang maganda paliwanag, Mameros? Okay. Actually, kung ang SSS po ang tatanungin, mas maganda po talaga kung sila po ay considered as employed members. Yeah. But then, it seems as if I think meron pong mga pag-uusap tungkol dito at mukhang initially ang kasunduan maging voluntary members muna ang OFWs. But kung meron po sa kanila na nais pong gawing maiba yung membership status, they can always inform SSS of yung needs nila o yung mga gusto nilang sabihin para pwede pong pag-aralan muli. Very good. Opo. Just in case malayo yung OFW sa branch or SSS area sa abroad, pwede bang yung pamilya niya ang maghulog mismo dito sa Pilipinas for the contribution? Yes, of course. Opo, pwede po yun. Madami po tayong paraan ng pagbabayad. Yung mga foreign representative office,
meron po tayong mga payment facilities and banks abroad na tumutulong din sa SSS pagdating po sa collection. Mga partners na po natin yan. Or kung mas magiging convenient sa kanila, kung yung pamilya po nila dito sa Pilipinas ang magbabayad, pwede din po. Iisa lang naman po yung form na ginagamit natin when we pay for contribution. So, pwede po yung i-download from the website ng SSS. Tapos, yung payment po, kung dito po sa Pilipinas, maaari po yung gawin through bayad center sa SSS office na may tethering service po. Pwede din po sa accredited bank. So, meron din po tayong mga bangko dito na tumatanggap po ng online payment. Very, very good. All right. Thank you, Ma'am Meros. But nice kong sumalgo at lumipat sa ibang tema, Ma'am Meros, patungkol po doon naman sa mga pensyonado dito sa Pilipinas na, di ba, dati meron tayong inaayos na pension adjustment. Marami pong nagtatanong sa akin sa ating palatuntunan, Sir Errol, ano na ba apo ang nangyari sa pension natin na inaayos ng SSS? Can you give us, Ma'am Meros, an update about that? Okay. Nag-umpisa na po itong buwan ng Hunyo. Nag-start na po ng batches of pensioners na nabigyan na po ng differential dun sa inaantay po nilang adjustment. So, since kagaya po naman ng in-explain namin before, not all pensioners will have adjustments. Depende po yan sa case-to-case basis po yan. Depende po dun sa contributions na mahahanap dun sa 85 to 89 na period. So kung meron po kayong adjustment, kayo po ay makakatanggap ng sulat mula sa SSS or pwede din naman po kayong makipag-ugnayan sa nearest SSS office o kaya po ay tumawag sa hotline number sa 920-6446 hanggang 55, 24 hours po yan, para po ma-check kung meron na po kayong adjustment. So yung pagbabayad natin, Errol, tuloy-tuloy po yan. Nag-umpisa po tayo ng Hunyo and then it will continue until matapos po natin lahat. Ang inuna po natin ay ang mga retiree pensioners po natin. And then come December, makakaasa na rin po yung mga disability and death pensioners natin para naman po dun sa kanilang adjustment. So the activity right now is a nationwide in a nationwide scale, kaya't ang timeline po ninyo ay hanggang December of this year, Ma'am Meros, kamo? Opo. Okay. Saan o paano ang payment na pwedeng i-expect ng mga pensionado, Ma'am Meros? Is it through their bank account na? Or may Yes. Opo. Yun po mga pensioners natin, most of them are receiving their pensions through the bank. Yes. Yun po inyong differentials will also be coursed through your bank account. So pwede po ninyong i-check yan from your ATM cards or yun nga, katulad ng sinabi ko, pwede din naman po kayong tumawag just to find out kung meron na po kayong adjustment. Pwede rin magpunta sila sa mga branches so they can see through the assistance of our personnel there in the computer kung sila ay meron o wala. Yes, opo, of course, pwede naman po. But then the hotline, if you call the call center, yun po yung, I think, pinaka-convenient because kahit ngayon po sila tumawag, Pwede. Meron po tayong mga member service officers who will attend to you. Ulitin nga natin, Ma'am Meros, yung hotline natin for that purpose. Yes, yung hotline numbers po natin ay 920-6446 hanggang 552 yan. Alright. Well said, Ma'am Meros. Thank you so much. At baka pwede mong gawing bonus good news yung may condonation tayo ngayon, di ba?
Ay, yes, opo. Buti na lang nasabi mo, Aaron. Yeah. Gusto ko sanang imbitahan yung mga miyembro natin na mayroong problema sa pagbabayad ng kanilang loan. Nag-open po ang SSS ng restructuring program noong April at tatakbo po ito until April next year. Paraan, ito po yung isa na namang paraan ng SSS para... Hello. Ayan, talaga ang butchoy na ito inaapektuhan yung ating signal. Si Mameros ang kinikwento na at binabahagi ngayon sa ating program ay yung restructuring scheme para po sa mga may existing loans sa SSS. Balikan natin mamaya yan, ano? But I'd like to mention again yung hotline po ng SSS na pwedeng tawagan po ng mga pensionadong nais makaalam or gustong alamin kung sila ba may adjustment sa pension. Ang hotline po nila ay 920-6446 hanggang 55 at garantisado daw na kahit sa mga oras na ito, gabing-gabi dito sa Pilipinas, ay may sasagot na mga tao dyan sa Social Security System. Balikan natin mamaya ng konti si Mameros pagkalipas ng ilang importanteng paalala. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig Fund, PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo, PAGCOR, Mayon ATV Adventure, Kapas ATV Adventure, Land Bank, BAM Software Technology, at ng Asian Institute of Aviation. Thank you. We're back. Thank you. Thank you. Again, you're watching Errol the Camry Worldwide dito po sa Leader News TV. Before our gap ay nasa kabilang linya po. Kinakausap natin si Mameros para sa mga magagandang anunsyo at balita mula sa Social Security System habang si June and Ann Ballesteros mula dyan sa May Bunga Pasig ay nanonood sa atin. Balikan natin yung linya ni Mameros sa SSS. Mameros, pasensya ka na, napuputol talaga. Alright, kanina before maputol tayo, you're talking about the restructuring program ngayon. Oo, Errol, iaano ko lang yung restructuring program po natin. Sana po yung mga members natin alamin po at kung pwede po mag-avail na po ng restructuring program para po matanggal na kung ano man po yung mga loan balances na meron po tayo. Under this program, Errol, tatanggalin yung penalties as soon as mabayaran in full yung principal at interest ng ating loan. And kung papayagan niyo po ako, meron po sana ako isa pang announcement. Yes. Sige, ma'am. Nagkaroon po kami ng information about text scams about yung Unified Multipurpose ID po natin. Meron daw pong mga nag-report sa amin na nakakatanggap sila ng text na nagsasabi na kaya nilang pabilisin ang process ng UNID for a fee. Nais lang po sana namin ipaalam sa ating mga miyembro na wala pong process na magpapamadali ng ating UNID dahil meron po kaming inaantay na inaayos doon sa ating system kung kaya't medyo naantala po yung proseso. Kaya wag po sana kayong maniniwala doon sa ganung text. Lalong-lalo na alam naman po ninyo na hindi po naniningil ang SSS kapag tayo po ay nag-a-avail ng initial ID po natin. Alright. Pagka may ganyan, anong pwedeng gawin, Mameros? Kapag ganyan po, nire-request po namin na i-report po sa amin kaagad. Kahit na anong tanggapan ng SSS or dun po sa ating hotline numbers, maaari po nilang
itawag doon at i-report para po ma-account po natin yung mga ganitong panloloko po. Tama po. At ang pinaka-importante, huwag maniwala sa ganyang racket dahil maliwanag na sindikato yan. Yes po. Alright. Will said, Mameros. Maraming salamat po sa mga impormasyon na tiyak pinakinabangan po ngayon ng mga OFW at mga pensyonado at iba pa mga miyembro na lagi pong nais makaalam ng mga balita mula po sa Social Security System, mga updates na ganyan. Mameros, thank you so much. Salamat din, Errol. Salamat sa inyo. Binibining Mayor Rose Francisco ang head po ng Media Affairs Division ng Social Security System. Dami nating tagapanood, Tony Boy Porcalia, si DJ, si Mike, si Marlon, si Bummers, Asyong, Jepoy, Brosco Brothers Company. Ano yan? Mga Brusco. Ayan, mga riders. Ayan. Oo. Tumatagay ba ngayon? Medyo malamig? By the way, muli po natin pasalamatan ang ating mga partners lagi sa ating palatuntunan. Siyempre, una po ang SSS, ang PCSO. Nandyan po ang Pag-ibig Fund, ang PhilHealth at ang Land Bank. Kasama po natin din ang PAGCOR at ang mga kumpanyang Mayon, ATV Adventure, ang Gapas TV Adventure. At siyempre yung Asian Institute of Aviation, owned and managed by Attorney Taike Calleja. Ayan, kabayang Taike, salamat. At kasama pa sa mga tropang nanonood sa atin ay ang Diva Rider Coco asking for rescue. Ayun. Asking for rescue, nasiraan yung kotse sa parteng Luneta. Bay, napakaraming tao yata dyan, kahit buhatin pwede. Luneta area pa. Oo. Sa may Luneta area, ano ba yan, tumirik? Ayan, nalamigan, umuulan ho kasi, no? Habang, alam nyo na ho, kapag umuulan, ang internet po sa Pilipinas, talagang kukurap-kurap. Ayan, kukurap-kurap. Kaya nga, very soon, kami po yung magpapalit talaga ng internet connection. Ano ipapalit natin? Telstra? Sana nga makapasok ng Telstra, no? Pero gusto ko masubukan talaga yung PLDT, yung bagong system ng PLDT. Baka talaga maganda na, no? Subukan natin. Why not? Oo. Tuloy tayo sa ating palatuntunan. Balikan ko rin yung mga barangay officials na talagang halos lumuhod kahit may munggo sa simento para lamang ipanalangin wag nang matuloy ang eleksyon. So yung mga incumbent barangay officials, gustong-gusto nilang ma-postpone po ang barangay election. O nga naman, kasi kapag ka may eleksyon, normally, kahit malakas ang kandidatura ng isang nanunungkulan, kapag ka may eleksyon, gastos pa rin yan. Alam na alam yan ni Tony Porcalia. Pag eleksyon gastos. At siyempre, para bagang nalalagay lagi sa alanganin ang kanilang pwestong masarap na masarap yata. Kaya marami dyan ang nangangarap at halos magpamisa pati sa bunging kalabaw para mapuspon po ang barangay eleksyon, no? Oo. Pero siyempre, yung mga contenders, mga nais makalasap din ng sarap ba sa pwesto? Masarap kaya ang pwesto talaga? Hindi yan matutuwa kapag napuspon po ang barangay election. And for sure, they will oppose such an idea na ipagpaliban po ang barangay election. Now, what is the news about that? Ang alam ko, yan po'y batas na dapat by October, kailan ba yun? October 30? Dapat ay isagawa ang barangay election nationwide. And by this time, after na mapuspon po ang SK election, palagay ko'y tuloy na rin ang Sangguniang Kabataan election na may sasabay po sa eleksyon sa halalan po sa barangayan. Kaya't yung mga nangangarap na kumandidato sa pagka-barangay kapitan, barangay kagawad, palagay ko'y panahon na para magpasiklab kayo sa mga kabarangay po ninyo. Ganyan
Kung kailan ho mag-i-election, maraming nagpapasiklam. Ang totoo pong naglilingkod, may election man or wala, tatakbo man o hindi, ay talagang may puso po ng malasakit sa kapwa. Yan ang magandang mapwesto. Hindi lamang tutulong dahil kakandidato pala. Maraming ganyan eh. Talagang kung todo, mag-hire pa ng grupo para i-PR siya, gumawa ng programa para gumanda, bumango ang pangalan niya. Yan po ay peke. Pekeng paglilingkod po yan. Ang pinaka-natural way of life na dapat ng tao na nais manungkulan ang paglilingkod. Kahit sa mga simpleng pamamaraan. Ayan. Jay Katigbak mula po sa grupong San Pablo Riders Club. Siyempre, nasa San Pablo yan. Jay Katigbak. Ayan. Thank you, Jay. At sa iba pang mga katropa nating nakasubaybay sa ating Errol Lacami Worldwide, salamat po sa inyo. At by the way, you can reach us sa ating palabas, sa ating palatuntunan sa mga teleponong nasa screen po natin, 0949-678-0617 and 0942572541. Ito po ay ipakikiusap ko po sa inyo, ipinakikiusap ko po. I-like po ninyo ang ating Facebook fan page na Leader News TV or lntv.ph nang sa ganun, alam ko po na nandyan kayo. Ayan, matutuwa ako kapag nag-like kayo at nalalaman ko na nandyan kayo and we will be inspired to continue what we are doing like this, broadcasting continuously, daily, worldwide. Ayan, kayo po ang aming inspirasyon, ika nga. Bago tayo maubusan po ng oras, marami pang mga programang inihanda po tayo, ang tabayanan po ninyo. Of course, yung Ride TV show ni partner Oliver Licup. At what else? Meron tayong Fit and Happy, Ganadong Barangay, Wow Home. Meron tayong Bawal ang Tambay, Trabaho Tayo. Ayos sa programa yan eh. Habang si Director Nancy and the members ay nanonood din po sa atin. Marami tayong programang naka-line up, ano? Kaya ang tabayanan po ninyo, meron tayong TV show na pang mga nagmamahal. Yan. Mga may sugat sa puso. Oo. Marami pang ganyan, ano? Siyempre, tao ka lang, nagmamahal, tao lang. Director Nancy and members of Central Minor Basilica Fire and Rescue Riders Communication Incorporated. Thank you. Thank you so much to all of you guys. At muli, pinasasalamatan po natin ang ating mga OFW, mga kababayan po nating nagpapakahirap magtrabaho at magbaka sakali po sa abroad. Dahil ang ginagawa niyo pong yan ay talagang malaking tulong. Hindi lamang po sa inyong pamilya bagos sa bansang Pilipinas sapagkat honestly speaking, baka hindi pa nila alam, baka hindi pa alam ng marami na ang nagpapainog lamang po ng national economy po ng Pilipinas ay ang remittance po ng mga OFW. Sa totoo lang, wala nang kukontra sapagkat yan po ang totoo. OFW remittances po ang nagbubuhay po sa ating national economy. Wala naman pong ini-export po tayo. Tao eh. Tao. Kaya nga't I'm sad. It's really sad to know na yung mga eksperto po nating mga profesional na mga Pilipino ay ibang bansa po ang nakikinabang because they're there. For a greener pasture, ika nga. Winky Navarro from Maligaya, Novaliches. Wow. Wala, kanino yan galing? Mula kay Tony Porcalia. Best friend mo yan, Tony? Best friend. Okay, sige. We're gonna pause again for a break at pagbalik po natin ay mag-wind up tayo ng ating television show. Salamat po. Balikan ko po kayo pagkalipas po ng ilang importanteng paalala.
Ang bahaging ito'y hatid sa inyo ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig Fund, PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo, PAGCOR, Mayon ATV Adventure, Kapas ATV Adventure, Land Bank, BAM Software Technology, at ng Asian Institute of Aviation. O bueno, nasa last gap, last portion na po tayo ng ating palatuntunan. Wala po akong ibang masasabi kundi salamat po sa patuloy pong mga sumusuporta sa ating program. Ang ating mga kababayan, oo. Special mention muna kay Engineer Edmond Dacuya kahapon na nasa dulo ng show natin siya nabati. Engineer Edmond Dacuya and family. Ang kanyang pamilya po ay nandiyan sa may barangay Holy Spirit, Quezon City sa may Commonwealth Avenue. Who else? Si Kelly, si Mimi Kelly and family. Richard Kelly and Mimi Kelly. Si Jelly Credo sa Australia. Ayan. Dapat may palakpakan din tayo, no? Oo. Yung mga tagapalakpak natin hindi pa nahakot, ano? Naarkila siguro yung mga tagapalakpak natin. Miss Angie, watching our program right now. Hello, Angie. Hello, hello. Ang dami pang nagpapabati. Ulitin ko si Dr. Jobert Clet na nasa Australia din at si kabayan, si Sir Romel Anyunuevo na Tanawan na nasa DOT na ngayon. O, isang masasabi ko kay Secretary Wanda Tio, hindi ka nagkamaling kinuha niyo po si Kabayang Romel. Yan po ay magaling at malaking may tutulong yan sa departamento, especially sa promotion ng tourism programs and projects na magpapalago po ng ating National Tourism Campaign. Ellen Pabericio. Ayan, tongue twister, ano? Ellen Pabericio. Happy viewing! By the way, nais ko pong i-announce po sa inyo na ang ginagawa natin ay soft entry po natin sa industriya. Pero we're gonna have a big event this coming September. Tabayanan po ninyo sapagkat we really wanted to have a formal launch of Leader News TV. And I really want to join everybody, especially yung mga friends natin. Sana po ay makatuwang po namin kayo sa malakihang launch ng LNTV come September 17. Pinag-uusapan po namin na informally launch ang ating platform. Okay! Naubusan na po tayo ng oras. I think medyo marami na po tayong naipaglingkod sa mga oras na ito. Pasalamatan ko na po ang ating full force, ang ating LNTV team. Headed by our channel head Oliver Lico. Yung kanyang partner sa online and technical side, Juan Carlos Ocampo alias Solrak. Cameraman Tony Porcalia and Nolan Nariola. Online head Aris aka Secret. Aris aka Secret. Siyempre yung ating mga reporters, segment producers, Francis Tica, Butch Rancudo, Eddie Dumalaon, Chris Consad, at mga kasama pa nating iba na secret lamang daw sila pero nakaalalay po sa atin. Thank you so much. Sa mga may naitatabing dollar at mga magpapadala ng dollar sa Pilipinas, especially sa mga misis na naiinip na sa padala ng kanilang mga mister, padala na daw po kayo. Sapagkat ang palitan ngayon ng dolyar sa piso, ang isang dolyar po ay mapapalitan sa halagang
46 pesos and 98 centavos. 46.98. Yan po ang piso-dollar exchange rate. Thank you. So, paalam na po tayo. Mabilis ang ating oras, ang ating mga telepono once again. Just in case may mga nais po kayo idulog na problema sa ating show, sa ating palatuntunan, 09-425-725-441 and 0949-678-0617. I-like niyo po ang ating Facebook fan page, ang Leader News TV fan page, at subaybayan niyo po ang ating programa pa sa ating YouTube channel. YouTube channel, Leader News TV YouTube channel. At by the way, ulitin natin yung hotline ng SSS. Ano nga ulit yung hotline ng SSS? 920-44 ayan. Ipakita mo nga ulit, partner. 920-6446 up to 55. Ayan. Para po sa mga concerns and queries niyo po sa social security system, and we're doing this in the name of public service. Okay. I think boundary po tayo sa gabing ito, habang sa ibang lugar po, sa ibang bahagi po ng mundo ay tanghaling tapat. Sa iba naman po ay hapon, sa iba ay umaga. We all say thank you so much, guys. At muli, ang ating paalala, lagi pong pakatandaan na ang Diyos po ay mabuti at lagi pong nakagabay po sa atin. So, never ever forget to always pray every day. Good evening. Thank you and God bless. We inform. You decide. This is Leader News TV. Live from Manila, Philippines. Here's Errol Dacame on Errol Dacame Worldwide. Ang bahaging ito'y hatid sa inyo ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig Fund, PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo, PAGCOR, Mayon ATV Adventure, Kapas ATV Adventure, Land Bank, BAM Software Technology, at ng Asian Institute of Aviation.